Alam niyo po ba mga kababayan, na tila nanlumo kanina etong si Senator Bongo mga kababayan kasi na-realize niya na naipahamak niya lalo at naidiin niya lalo etong si Sara Duterte dahil po sa mga katanungan niya dito po kay Attorney Jeremy Lotoc mga kababayan. So ngayon, eto i-play po natin itong nakita nating balita galing po dito sa UNTV mga kababayan na kung saan sabi po dito, Senator George Bongo inusisa si Prosec witness Attorney Lotoc sa impeachment trial. Day 5 mga kababayan. Ito, i-play po natin. Thank you, Mr. Presiding Officer. Balik muna tayo dito sa ating bayan. Masyado nang malayo, inaabot natin. Ano pa nga dyan kung tutuusin nga, soplak pa nga dyan si Alan Peter Cayetano kasi pinag-uusapan nila Oplan Romanov. Kaya sinabi ni Bongo na masyadong malayo yung naabot mga kababayan. At pag-usapan muna kung ano yung nangyayari dito po sa Pilipinas. Anyway, tuloy pa natin. To our Mr. Witness, some questions lang po. No? Nabanggit nyo kahapon na 20 years na ako kayo sa NBI. 12 years, Your Honor. Yan. Be specific, anong year po nakapasok? 2014, Your Honor. Nagsimula po ako from the NBI Academy. 2014? 2014, 12 years na po, Your Honor. Hindi 20 years. Hindi 20 years, Your Honor. 12, Your Honor. Kasi isipin nyo mga kababayan ano ba yung inaasahan ni Bongo dito kung tumaiming mga kababayan na 20 years? Etong si Attorney Jeremy Lotoc mga kababayan sa NBI. Ang sanang papatakan niyan mga kababayan, hindi administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero dahil nga sinabi ni Attorney Jeremy Lotoc mga kababayan, na kung titingnan nyo 2014 hanggang sa kasalukuyan, ibig sabihin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nasa NBI na po ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. 12 years. So, kailan ho kayo nag-head ng cybercrime? Yan na. February 2023, Your Honor. February of 2023. Maupay na adlaw pala. Maupay po nga adlaw gyapon, sir. And to our prosecutor. Maayong hapon, sir. Maayong hapon. Maupay na kulop. Maupay man. Kailan ho kayo naging RD? Yan. July 2025, sir. July 2025. So, naging cybercrime head kayo February of 2023. 3, sir. Before that, saan ho kayo na-assign? Chief ng Digital Forensics, sir, 2022. 2020. Anyway. So, meron ho bang nag-recommend sa inyo? Or wala na, nag-apply lang kayo? Yan. O sino Nang ano po, sir? naging head kayo ng cybercrime? As Chief of the Digital Forensics, I was designated by the then Director Medardo J. De Lemos. Then as Chief of the Cybercrime Division, I was also designated by the then Director Medardo J. De Lemos. 2016 to 2022, saan kayo na-assign? Yan. 2016, I think anti-organized crime and transnational crime. 2020. AOTCD, Your Honor. Then 2018, nasa cybercrime division na po ako. So hindi po kayo head doon? Hindi pa, as an investigation agent po noong 2018, sir. Anyway, nabanggit niyo po kanina about sworn affidavit. And then nabanggit niyo about journalists, no, na part nung press conference. Tama ho ba? Yes, sir. Marami sila, di ba? Maraming Opo. nabanggit Yes, sa Your mga Honor. nakarang araw, including last week, di ba? Bakit ho ba, hindi nyo kinuha bakit po hindi kinuha ang sariling sworn affidavit ng mga journalists na personal na naroon po sa press conference? Sa halip ay affidavits po ng agents na naglalaman po ng inyong summary ng mga sinabi po ninyo. Bakit hindi nyo pinursige yung mga affidavits ng mga nandoon sa... Yes, Your Honor. Nung nag-appear po yung mga media personalities na nag-participate nung online press conference at the November 23, 2024, may kasama ho silang lawyer, and then we want to them to execute an affidavit. Ang advice sa kanila ng lawyer, hindi na raw. Pwede lang sila mag-participate ng interview. Pwede sila mag-sign sa minutes at meeting. So hindi na po namin pinilit. So wala hong... Tsaka take note mga kababayan hindi talaga pwedeng pilitin
ng NBI mga kababayan na mag-execute ng affidavit yung mga inimbitahan po nila. Ano po, gaya nga ng sabi dito ni Atty. Jerry Melotoc, may mga kasamang abogado, yung mga inimbitahan po nila ng mga taga-media personnel mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, talagang hindi nga naman mapipilit yung mga yon na mag-execute kung ayaw po ng mga abogado nila. Parang katulad lang din yan nung 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Di ba nung ayaw mga kababayan payagan ni Baligod yung ibang miyembro nung mga maleta boys mga kababayan, di ba hindi pinilit ng NBI? Hindi pinilit ng NBI at yan ay maliwanag na sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi nila pinilit nung hindi pumayag itong si Baligod. So ganun din yung nangyari dito kay Atty. Jerry Melotoc mga kababayan na kung saan since ayaw pumayag ng abogado nila, hindi na po nila ipinilit pa na gumawa ng affidavit, mag-execute ng affidavit, ito pong mga media personnel, mga taga-media personnel. Anyway, i-play pa natin. Journalists or mga vloggers na kasama po doon sa sworn affidavit. Wala ho. Sa inyo lang, purely puro po ito sa NBI. Galing sa NBI lang po. Yes sir, kasi ayaw po ng lawyer nila na mag-execute sila ng affidavit. Tama. Pero may kasama po silang lawyer doon, sir. Yung mga detalye pong nakasaad sa inyong affidavit tungkol sa naganap na press conference, galing ho ba ito sa personal knowledge ng mga agents o batay po sa sinabi ng mga journalists na nakausap po ng agents pagkatapos? Yes, Your Honor. Q&A, yung mode nung interview at nag-reflect ho yan doon sa minutes of meeting. And then, nag-execute ng affidavit yung nag-interview na agent. So, magkasama ho yung mga dokumento na yun, sir. Mako-consider mo ba ito na second-hand account? Paano nyo masigurong naging actual ho yung pag-interpret ninyo sa mga sinabi? Ano pong interpret, sir? I mean, kung batay po ito sa second-hand account, paano nyo masisiguro na sakto, walang naidagdag, o hindi na misinterpret sa pagitan ng aktual na sinabi ng mga journalists at mga nakasulat sa inyong affidavit? Yes, Your Honor. That's the reason why inauthenticate namin yung video mula simula hanggang sa matapos para hindi kami mawala sa tunay na nangyari. That's the reason why transcribe din ng ating agent on case kung ano laman ng video, kung ano yung naging tanungan doon para hindi ko kami mawala sa investigasyon namin. And in fact, Your Honor, when we try to establish whether or not nag-utter ba talaga ang Vice Presidente na may kinausap na siyang tao para pumatay sa tatlo, na confirm namin ito nung November 26 video kasi ni-reiterate ng Vice Presidente, inadmit niya, instead na sinabi niyang hindi ko sinabi yon, sinabi niya nung November 26 na video na indeed may kinausap na siyang tao para pumatay doon sa tatlo. So, nabuo yung aming investigation na Tsaka nakita din naman natin kanina mga kababayan dun sa impeachment trial na nung in-interview si Sara Duterte nung November 26, 2024 mga kababayan, hindi niya talaga tinanggi yung about mga kababayan dun sa nakausap niyang tao. Gano'n na lang, bigyan natin ng benefit of the doubt para naman hindi sabihin ng mga didisit dyan na bias tayo mga kababayan. O ganito na lang yung interpretasyon natin, may kinausap na tao si Sara Duterte about do sa pagtumba sa presidente, sa first lady at sa former house speaker. Hindi po niya tinanggi yan. Kaya nga hinahamon ko yung mga didisit maghanap kayo ng mga video ni Sara Duterte, interview man o yung ano niya, tawag dito, yung statement niya mga kababayan na itinatanggi niyang may kinausap siyang tao. Kung may makikita kayo kasi maliwanag na hindi niya itinanggi yan. Anyway, tuloy pa natin. ang tawag po namin doon is admission against interest doon po sa ginawa ni Vice President during the November 26, 2024, sir. Anyway, last question na lang po on sedition. No? How can you, how do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Ano po yung, sorry. On sir. sedition charges, di ba? Yes, sir. How do you reconcile
Tingnan nyo si Senator Bongo pagkatapos sagutin ng witness. While the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition. Well, in inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government, if the speeches would disturb the peace of the community, if the speeches would undermine public order and public security, hindi ho necessary na magkaroon ng actual na sedition. That's under Meron law, ho sir. bang nagawa yung Vice Presidente na gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nagawa pong inciting to sedition, sir? Based sa findings namin, sir, yes. Based po sa Aray! findings namin. Ganito po ang nangyari. Kinumpare po namin based on the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, then the utterances made by the Vice President in 26 November 2024, and other facts and circumstances. Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita Wait lang mga kababayan na ito. Ano ba yung sinasabi dito sa ano? Ito, basahin natin yung binabanggit kanina ni Attorney Jeremy Lotok. Etong patungkol kay etong People versus Ignacio Nabong. GR.number 36426, November 3, 1932. Ang sabi dito mga kababayan, ang paksa nito ay sedisyon at kalayaan sa pagsasalita. Ayan o. Oh, ayan. So ngayon mga kababayan, ang sabi po dito, mga katotohanan, si Nabong ay abogado na nagsalita sa isang pagtitipon kung saan hinihikayat niya ang pagpapatalsik sa gobyerno at paggamit ng dahas laban sa mga otoridad. Inakusahan siyang lumabag sa batas tungkol dito sa sedisyon mga kababayan. Pasya ng korte, si Nabong ay guilty. Guilty siya sa sedisyon. Itinakda ng korte ang kalayaan sa pagsasalita ay hindi sumasaklaw sa mga salitang nag-uudyok ng dahas, pag-aalsa o pagpapatalsik sa gobyerno ng sapilitan. Hindi kailangan mayroon ng aktwal na pag-aalsa, sapat na ang mensaheng nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng Estado mga kababayan. So maliwanag naman na sinasabi dito na hindi kailangan yung aktwal na pagsasagawa mga kababayan ng sedisyon dahil sapat na daw po ang mensahe ng nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng Estado. Ayan o. People versus Ignacio Nabong. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, nanlumo bigla etong si Bongo nung sinagot ni Attorney Jeremy Lotok yung tanong niya kung may ginawa ba si Sara Duterte na sedisyon mga kababayan. So ngayon ito, ituloy pa natin. Kita ko kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na to, hanggang number 2 lang to para sa akin. Wala itong number 1. Kinumpara ho namin noong November 23, ang sabi doon sa November 23, I do not recognize anybody above me. Ay, wait lang. Baka sabihin ng mga DD shit, fake news tayo Baka sabihin ginawa lang natin yon. People versus Nabong. Ayan, ito po yung binabanggit natin kanina, yung People versus Nabong. G.R.number.36426. November 3, 1932. Ayan mga kababayan, Ano po yan? Jurisprudence. Na kung saan sinasabi na hindi sapat yung actual tawag dito. Hindi sapat yung ano yun? Hindi may tuturing na sedisyon mga kababayan. Wait lang Ito. Sabi dito, hindi na kailangan merong aktwal na pag-aalsa, sapat na po yung mensahe ng nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng Estado mga kababayan. So hindi na kailangan yung aktwal dahil sapat na mga kababayan yung nagbabanta
ano po sa seguridad ng estado ng ating bansa. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. It's a reiteration dun sa kanyang sinabi. That's number one, Your Honor. Then number two, may sinabi siya noong October 18 na anong magagawa ko, hindi marunong maging presidente yung nakaupo. Kasalanan ko ba yun? And then, November 23, kinumpara namin yon. Ang sabi niya doon, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente and who is a liar. So nakita namin yung pattern saka consistent Tingnan na niyo si Bongo. utterances. Then tinignan namin yung pangatlong line, ang sabi niya doon, alam ko si BBM may 5 impeachable offense, pero papasa ba dyan sa House? Siyempre hindi. Then pagdating sa November 23, sinabi naman niya doon na the President is lying through his teeth para makuha lang niya yung boto ng mga tao. Tapos minura niya sila, PI ka, BBM, Lisa Marcos, and former Speaker of the House. So, tinignan namin, sino ba yung nagsasalita? Kung ang nagsasalita, Your Honor, is yung ikalawa sa pinakamataas na posisyon in public at yun yung kanyang utterances, definitely, Your Honor, there is a tendency to stir up the people against lawful government. Kindly wind up, Against the Senator Go. government. No more question, Mr. President. Aray! Thank you, Salamat Senator. po. Oh, ano? Sa bagay, Senator Bongo, alam ko naman na pabor din sa'yo yan na ma-impeach etong si Sara Duterte. Kasi unang-una, di ba, hindi na nga kayo okay. Ang tawag na nga sa inyo mga allegedly, na hindi na okay itong si Sara at saka itong si Bongo. Kasi mga kababayan, kung manunood kayo at kung titingnan nyo yung mga DD shit vlogger, ang tawag na kay Senator Bongo, mga kababayan, Mr. M. Kapag ka inuupakan nila itong si Mr. M, ibig sabihin ng Mr. M, Mr. Malasakit, mga kababayan, si Senator Bongo po yung tinutukoy noon. Kaya nga nagtaka kami bigla lalo na ako, mga kababayan, nung napanood ko yung ibang mga vlogger kung saan inuupakan nila. Etong si Senator Bongo, kaalyado yan ng mga Duterte, mga kababayan. So ibig sabihin, kung inuupakan na nung ibang mga vlogger itong si Senator Bongo, imposible namang hindi alam yan ni Sara Duterte, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, medyo nanlumo si Senator Bongo dahil mas lalo pa atang napahamak, nadiin at napahiya etong si Sara Duterte, mga kababayan, dito sa kanyang mga naging tanong. Ano po dito kay Attorney Jeremy Lotto. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, akala siguro ni Senator Bongo may makukuha siya napapabor po sa kanila na magiging sagot ni Attorney Jeremy Lotto, pero hindi niya inaasahan na ipapaliwanag sa kanya kung bakit nakumit ni Sara Duterte yung sedisyon, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.